Hi guys! Hi! 1K na tayo, oh my God! So ayun, hindi pa rin ako mapakali. Actually, wala pa talaga akong 1 month dito sa YouTube, pero nilagay ko 1 month sa title para wala lang. Thank you sa mga nag-aabang ng videos ko. Thank you sa mga nagko-comment sa pictures ko sa Instagram. Thank you sa mga nagla-like. Thank you sa nag-follow sa akin sa Instagram. Thank you sa mga comments nyo dito sa YouTube. Thank you so much sa lahat. Guys, ang saya ko, oh my God. Halata ba? So, ayun, dahil sa support nyo lahat, sa mga comments nyo, na-inspire ako. Kaya ito, oh my God, naka 1K na tayo! So, ito yung gift ko sa inyo, guys. Ito yung surprise ko. I will give you 8 tips na ginawa ko to build my channel to have 1,000 subscribers in just 1 month. So, just a disclaimer, guys. Ito yung mga ginawa ko. Ito yung mga na-experience ko this past month. So, number 1 is to choose a topic that you love. Tulad ng sinabi ko doon sa Q&A ko, yung mapapanindigan mo, yung gustong-gusto mong gawin, yung topic na willing ka matuto pa, ganon. Tulad ko, kakikayan yung channel ko. So, ako parang wala akong problema kasi I'm just being myself. Kasi ganito, ito yung gusto ko. Maliban sa gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko rin yung nagsha-share ako. So, ayun. So, parang itong YouTube sa akin, may pahabol dun sa Q&A kasi hindi ko siya nasama kasi nagawa ko na yung Q&A nung nag-comment siya. So, ang tinanong niya, sagabal daw ba yung YouTube sa pag-aaral ko? Hindi siya makakasagabal simply because hindi ko siya iniisip na sagabal. You know what I'm saying? Kasi ipa-prioritize ko pa rin naman yung studies ko. Parang gagawin ko lang, mag-film lang ako pag wala akong ginagawa. Pero hindi siya, it's a hobby for me. It's not a task. You know what I'm saying? Oh my God, I'm so English na, guys. So, ayun. Number 2, research. Do your research to expand your knowledge about your topic. You should be willing to learn new things. Kasi mag-share ka ng knowledge mo eh. Mag-share ka ng information sa viewers mo. Of course, it's a two-way process. May malalaman ka rin sa kanila. May matututunan din sila sa'yo. So, yun. You have to share information kasi. So, you have to do your research. And also, mag-research ka ng mga most viewed videos tungkol sa topic mo. For example, sa akin, ang most viewed topic sa beauty, sa makeup is Divisoria Haul. 500 peso makeup challenge. Yung mga ganun, yung mga nagawa ko ng videos in the past. So, yun yung mga una kong ginawang videos. Yung mga most viewed, yung palaging sinesearch, yung maraming views. Ayun. I consider that Divisoria Haul as a way, as a connection. Kasi wala namang nakakakilala sa akin, di ba? Sino ba ako? Di ba? Napakaliit ko lang na channel. Tsaka kasi dun sa Divisoria Hall, dun nyo ako nakilala. Doon nyo ako napanood. Unang napanood. Karamihan sa inyo, dun ako unang napanood. Doon nyo nalaman yung personality ko, yung kabaliwan ko, yung ganon. Just search most viewed videos, guys. And I'm sure marami kang magiging viewers. And lalo na pag magugustuhan nila yung personality mo, talaga magsusubscribe sila sa'yo and ifa-follow ka nila. Ganun. So, number 3, ito yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Focus on what you have, not on what you don't. Ma-apply natin to sa camera, sa lighting, sa editor. So, first one yung camera. Use what you have, guys. Kung meron kayong phone, tulad ko, guys, iPhone 5 lang to. iPhone 5 lang to na front cam nga lang ng iPhone 5 yung ginagamit ko, guys. And inaasam-asam ko din yung DSLR na yon. Pero since na hindi ko pa siya kayang bilhin, hindi ko pa kaya na ganon, ginagamit ko muna tong phone ko kasi it works naman eh. Importante na sa akin tong phone na to kasi kung wala tong phone na to, hindi ko ma-reach yung 1,000 subscribers and hindi ako makapag-upload sa YouTube. Ganon, guys. Number 2 sa lighting. You can use natural lighting. The sun, guys. The sun. Yung unang videos ko, yun lang yung ginamit ko. Sun. And naglagay lang ako ng Christmas lights para lang mag-brighten up. Eh, ang problema kasi sa natural lighting is nagbabago-bago siya. Yung sun at saka yung clouds. 'Di ba? There were times na sa videos ko nagwa-wash out yung buong mukha ko, nagiging yellowish buo. Kasi nga, sobrang taas ng sun. Yung problema ko sa natural lighting. Lipat ako ng setup.
dito sa room ko. Meron kasi dito ang vacant area. And naglagay lang ako ng Christmas lights. Ito guys yung setup ko. Papakita ko sa inyo, okay? So guys, ito yung setup ko. Ayun yung mirror. Ito yung upuan. Ayan yung mga Christmas lights na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Meron akong dalawang foil. So, yung mga foil na yan, they act as a reflector. So, dito ako nakaupo, ayun yung reflector. Nagre-reflect yung ilaw. Nagba-bounce back din sa akin. So, more lights. Parang ganon. Ayan, meron din ako dyan. So, ayan lang yung Christmas lights ko, guys. Ayan. Ay, Mickey Mouse ko. Malaki. So, ayan, guys. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang! Use what you have. Kung meron kayong gantong Christmas lights, use it. Huwag muna kayong mag-ring light. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Guys, isipin nyo na lang ako. Naka-phone lang ako. Naka-Christmas lights lang ako. 'Di ba? And another one sa editor. Nag-edit ako sa iMovie. Free app lang siya sa iPhone. Ay, pwede rin naman sa Windows Media Maker. Sa Android kasi wala akong alam na video editor na maganda. So, yun lang. Ang importante lang naman kasi sa video editing is makat mo yung clips and then makombine silang lahat para dire-diretso. Yun lang yung importante. Hindi mo pa kailangan ng sound effects, ng background music. Okay lang yan. Basta makat and makombine mo lang yung videos mo. Prove na yan. Okay na yan. So, my tip number 4 is to be consistent. To be consistent with your uploads. Nung beginner pa lang ako, as much as possible naka-upload ako every day. Wag na wag kayong mag-upload ng 2 videos in one day. Yung magkasunod. Ginawa ko kasi yan. Yung una kong in-upload, yung Browse on Flick, yung Ever Belena. And then, pagkatapos niya mag-upload, pinablish ko siya. In-upload ko naman yung isa. Nakalimutan ko na, yung Fall Glam ata na makeup. In-upload ko yun, tapos na-publish. Ang nangyari, hindi to napansin yung una. Kasi ang lumalabas na most recent video ko, ito. 'Di ba sa sobrang excitement ko mag-upload, hindi napansin yung isa. You can upload every day as much as you can, pero never upload 2 videos a day. And if you think na na-build mo na yung channel mo, you have your subscribers na, you can, you can schedule your uploads. Ako talaga, may schedule talaga ako every Sunday, Tuesday, at saka Friday night. Kasi ang ginagawa ko sa videos ko, sa isang upuan ko na ito, magfi-film ako, nakagawa ko ng 2 to 3 videos. Ngayon, example, itong ginagawa kong video, pangatlo na to. Gumawa na ako ng makeup look, gumawa na ako ng review. Tapos ito yung pangatlo. Nagfi-film ako ng 3 videos, ine-edit ko rin yun after, and then, ina-upload ko na agad, pero naka-private lang. So, kailangan ko na lang i-public yung privacy niya para ma-publish ko sa inyo guys. Ganon kasi. So, yung channel ko ngayon, marami na siyang videos na nakatenga na nag-iintay ma-public. Ganon. Sobrang excitement ko. Gusto kong makita nyo agad. Pinapublish ko siya. Lalo na nung Christmas, everyday ako nag-upload nun kasi parang Christmas gift ko sa inyo. Pero nakakainis kasi parang after Christmas na. Pero gusto ko pa rin mag-upload na everyday. Ganon. So, yun. So, as much as possible, tinatry ko na mag-upload ng Sunday, Tuesday, tsaka Friday. Nasa sa inyo yun kung kailan yung most applicable time sa inyo. Ganon. Tip number 5 is to be inspired and be an inspiration. Ang bait ko, guys. I think ito na yung pinakaseryosong video na ginawa ko. Pero hindi pa rin. Be inspired sa mga subscribers mo, sa mga nagko-comment sa'yo. Yung sa Divisoria Hall ko, hindi ko ina-expect na maraming magko-comment na natuwa sila sa akin, na ang cute ko daw, gano'n. Natutuwa sila sa kabaliwan ko, sa personality ko. Doon ako na-inspire talaga na gumawa pa ng marami pang videos. To be honest guys, marami akong na-film na videos na I feel na kulang. Kulang sa energy, kulang sa jokes. Parang hindi siya entertaining for you guys. Parang dinidelete ko yun. Minsan nga na-upload ko na sa YouTube tapos dinidelete ko kasi nga kahit ako, pag pinapanood ko kasi mga videos ko, natatawa ako. So, pag pinanood ko yung video ko tapos hindi ako natawa, hindi ko siya ipapublish. And be an inspiration. Comment back sa mga nagko-comment sa'yo, lalo na pag may mga tanong sila, ganon. Sa mga nagsi-start out pa lang ng YouTube channel nila, be an inspiration to others. Hindi ito tungkol sa'yo lang. Tulad ko,
Hindi ko naiisip na itong channel ko is for me, na para sumikat ako, para makilala ko, para dumami yung viewers ko, para kumita ako. No. Iniisip ko rin kung ano yung magugustuhan ng viewers ko, ano yung gusto nilang malaman. Ganon, inspired ka na. So, mag-inspire ka rin ng iba pang tao. Ibalik mo rin sa kanila yung inspiration na binibigay nila sa'yo. Number 6, be humble. Yun nga, comment back ka sa kanila. Huwag kang magmamayabang. Never ka magmayabang. Wag. As much as possible, i-follow back mo sila kung sinabi nilang i-follow back mo sila, i-subscribe mo sila. Ganon. Just be humble. Love them. Love them as you love your channel. Kasi yung channel mo, sila yun eh. Yung viewers mo. Yun. Number 7 is to build yourself up. It takes time. It takes time talaga. It takes a lot of effort to build a channel. It took me so much. Guys, hindi nyo lang alam. Sobrang nahirapan din ako. Siguro hindi mukhang mahirap kasi mga 3 weeks pa lang, almost 1 month pa lang. Hindi siya ganun kadali. Kasi yun nga, marami akong videos na dinilit, na niretake. Syempre, time ko rin to, effort ko rin to. Lalo na pag nag-edit ako ng videos, ang boring kasi mag-edit ng video. Kasi every step of the way sa pag-build mo ng channel mo, marami ka matututunan. Every video, magkakaroon doon ng comment, feedback tungkol sa'yo. And take that as an inspiration nga, as a motivation. Build yourself up, but don't forget to always look down. Okay? So, the 8th tip, and the most important one, is to be yourself. Guys, alam kong hindi nyo naman ako papanoorin. Hindi naman kayo magsusubscribe sa akin. Hindi kayo aabot ng 1,000 kung hindi nyo ko nagustuhan. Kung hindi ako ganto, kung hindi ako sarili ko. Alam nyo yun? Kasi ganto ko eh. Ganto ko talaga. Aning-aning, baliw-baliw, sabog minsan, madalas, ganun. Guys, di ko alam sasabihin ko, just be yourself. May mga negative comments ako nare-receive na ang OA ko raw. Na sobra na daw yung jokes ko, gano'n na, ang corny daw. Pero wala akong magawa. Wala akong masabi. Hindi ko kailangan mag-sorry. Hindi ko kailangan mag-explain. Kasi yun ako eh. Wala akong naging problema kasi yun ako talaga. Hindi ko kailangan na-explain yung sarili ko sa ibang tao kung bakit ang corny ng joke ko, kung bakit ang OA ko. So yun. Yun yung 8 tips ko. Sana may natutunan kayo guys. And sana and yun, salamat ulit sa 1,000 subscribers. Maraming salamat guys. Sobrang saya ko. Malungkot lang ako. Nagpapakyut kasi ako. Pero guys, maraming salamat talaga. At dahil dyan, lumabot din kayo sa part na to. Alam ko, ang tagal na ng video. I decided to make a collaboration. First 5 commenters sa baba. At saka nga pala, ang gagawing video for the collaboration is the No Mirror Makeup Challenge. Diba? Exciting! So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Thank you for the support. Thank you sa lahat. Yun lang guys. Thank you for watching and I will see you in my next video, yung collaboration. Thank you! Bye! Ayoko.